Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mabuhay mga kababayan, muli Up Batangas, narito po ang ating mga kasama mula sa Air Education Training Command, si Technical Sergeant Ruel Villaruel, PIO ng AETC, and galing po sa 748 Combat Group, Lieutenant Alan Soriano, and ang ating po siyempre hulog ng langit si Colonel Villarreal, na ngayon po ay Sergeant at Arms ng Rotary Club of Lipa South. At ang ating pong PIO, Public Information Officer ng Air Education Training Command, si Captain Ed Ilano. Narito po siya para tayo'y balitaan ng tungkol sa ating selebrasyon ng anibersaryo ng Air Education Training Command. And special pong kasama natin ngayon ang Assistant Regional Director ng Land Transportation Office, si ARD Frances Ranches Jr. Siya po ay dating Vice Mayor sa Vigan, Ilocos Sur, at ngayon po ay narito sa Land Transportation Office. Pwede pong batiin niyo ang ating mga kababayan dito sa Batangas. Magandang araw po sa inyong lahat na nanonood po dito sa programa na Up Batangas. Ito po ay isang karangalan para sa akin bilang isang dayuhan po dito. Naninilbihan po tayo dito. Ang opisina po ng LTO ay bukas po sa inyong lahat kung ano man yung mga gusto nyong sabihin o imungkahi po sa amin. Maraming salamat po. Si Captain Ed. Magandang hapon sa ating mga manonood. Isang malaking karangalan din sa amin sa Air Education Training Command, Philippine Air Force, na makapagbigay sa inyo ng kaalaman, mas maraming kaalaman tungkol sa Air Education Training Command. Magkakaroon kami ng anniversary very soon, and which I think we can cover on later. And again, maraming salamat sa atin. Pagbati po ng ating Sergeant at Arms ng Rotary Club of Lipa South, si Colonel Arnel Villarreal. Salamat, PP Ding. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Patuloy po kayong sumubaybay sa ating isang oras na palutuntunan at pakikipagtalakayan para sa ikaunlad ng ating probinsya, Up Batangas. Si Captain Alan Soriano. Sa mga televiewers ng Up Batangas, sa ngalan po ng aking group commander na si Lieutenant Colonel Cesar Lobaton, magandang gabi po sa inyong lahat. Ruel. Magandang hapon po sa inyong lahat, at sa ngalan po naman ng aking CMO officer, si Major Santos. Ako po si Technical Sergeant Ruel Villaruel, ang NCOIC. Okay. Ang ating pong Air Education Training Command ay dito nakabase sa Fernando Air Base, Lipa City. Ang isa-isang base ng Philippine Air Force dito sa Batangas. At dito ginagawa ang training ng mga military and non-military or civilian personnel ng Philippine Air Force. At sila ay magkakaroon ng isang espesyal na selebrasyon ngayong araw ng linggo. At narito po si Captain Ed Ilano para magbalita sa atin. Okay po. Maraming salamat po ulit. Inaanyayahan namin kayong lahat, just to give you a brief preview, yung ating magiging celebration this coming Sunday will be the 15th anniversary, ikalabing-limang anibersaryo ng AETC. At meron kaming slogan that comes with it. At ang sinasabi namin,
patuloy na paghuhubog sa kasunduluhan, handog ng AETC para sa malaya, mapayapa at maunlad na pamayanan. So given this slogan, malalaman na natin o mararamdaman na ho natin na talagang ang thrust ng aming commander, si Major General Raul Gabriel L. de Matatak, AFP, ay ang mawala ang pagitan ng labas ng base at ang mga kasunduluhan. Kasi ang kanyang paniniwala talaga at ang paniniwala din naming lahat, mas maganda ang ating magiging development kung sama-sama tayo at nagkakaisa tayo bilang isang pamayanan. Kami bilang mga sundalo, ang ating mga ibang ahensya, LTO, at ang ating combat group, at ang mga Rotary Club, at kung ano, lahat ng mga organisasyon dito, kailangan nagkakaisa tayo para mas mapaunlad natin ang ating bayan. Dahil po dito, ang aming naging programa ngayong anibersaryo, ika-15 anibersaryo, ay magiging kakaiba kumparado sa mga nakaraang anibersaryo. Ang ating program sa linggo will be open to the public. And instead of having the usual parade and review na mga dikahon na ating selebrasyon, gagawin natin itong parang isang family day. Para sa lahat. Hindi lang sa mga sundalo, hindi lang sa civilian employees, but para sa buong pamayanan ng Lipa ng Batangas City, ng Batangas. So at 5:30 in the morning, magkakaroon po tayo ng hot air balloon display. So this will be a first dito sa Batangas. Usually we have the hot air balloon display sa Clark, Pampanga, mga February yan. But this will be the first time that we will highlight the hot air balloon. Now, being an Air Force base, being an Air Force unit, i-highlight natin itong hot air balloon because sa history ng flight, malalaman natin na ang paglipad ng sangkatauhan ay nagsimula yan sa mga tinatawag nilang dirigible flight o yung mga balloon flights. So dyan natin sisimulan ng araw natin, magkakaroon tayo ng hot air balloon display. Now, after that, we will be having an ecumenical mass, of course, a Thanksgiving mass para sa buong may kapal, of course. And after that will be a program proper which will be attended upon by the Commanding General of the Philippine Air Force, Lieutenant General Jeffrey L. Delgado. So dito sa programang ito ay bibigyan naman ng recognition ang mga kasunduluhan at ang aming mga civilian partners sa mga nagawang kontribusyon para sa Air Force and of course para sa pamayanan. After that, mga 9:30, 10 o'clock in the morning, matatapos po ang programa, magkakaroon naman tayo ng AETC Family Day. So this will be held dito sa grounds, sa field, beside the runway, sa likod po ng aming headquarters building. So magkakaroon po tayo ng fun games, this is a family day, and magkakaroon tayo ng Paralympics. This will be for the benefit of our differently abled children, yung mga PWU. We're expecting about 150 of them, and we've assigned them to the different units and schools of AETC. We have 6 units, we have 6 schools and 2 groups and 2 other units, yung aming medical at dental. So they'll be divided upon on the 10 sub-units of AETC. So magkakaroon po sila ng mga fun games and Olympic games po doon. And syempre, after that, napagod na tayo, magkakaroon tayo ng lunch and picnic. At the same venue na rin po ito, doon po sa malapit sa runway natin. Now, while the lunch and picnic is ongoing, we will be having the part 6 of the program, which is Everything That Flies. We will be featuring an ultralight aircraft demonstration. Ito po yung mga maliliit na aeroplano, mga 2-seater lang to, na kaya ultralight, talagang parang made from light materials lang siya. So we're hoping that the weather gets better soon para maano natin. Sa pagpapatuloy po ng ating APAP Batangas, narito po muli si Captain Ed Elano, Public Information Officer ng Air Education Training Command. Salamat po ulit. So para yung after yung activities natin ng tanghali, magkakaroon tayo ng Everything That Flies. Yan ang dub namin doon. So we'll be having an ultralight aircraft demonstration.
an opener pass by the Ravens. Ito po yung aerobatic team ng Philippine Air Force. And the skydiving exhibition. And radio-controlled aircraft demonstration. And finally, yung kite flying. So, this is... all of these activities are all about flight. So, syempre, being an Air Force unit, being a training institution of the Air Force, of the Philippine Air Force, ito yung mga i-highlight natin. So, after that will be, of course, a closing ceremony and awarding para dun sa ating Paralympics. So, basically, this will be a sort of a family day celebration of military personnel, dependents, as well as our civilian partners dito po sa Batangas City. So, ang gusto nating i-highlight dito, of course, yung pagkakaisa, ang importansya ng ating mga pamilya. Okay, yun lang po. Thank you. Salamat, Captain Ed. Natutuwa kami at nais naming magpugay, sumaludo dito sa ating General ng Air Education Training Command, General Dong Dimatatak. Ang ating pong Air Education Training ay pinagdadaanan ng training, ng pagsasanay ng lahat ng ating mga kasundaluhan. At napakahalaga na naoobserbahan namin dito sa Lipa at dito sa Batangas na naging bukas ang ating Air Education Training and Command. Siguro yung napakalaking bagay na kung dahil sa naging alam niya ang loob ng mga taga rito at saka malaking bagay na siya ay galing sa command, sa operations, na ang pag-educate ng ating mga kasundaluhan ay na kailangang maramdaman nila at makita nila na ang ating buong populace, ang buong community ay bahagi ng sambayanan kasama ng mga kasundaluhan kung mayroong anumang klaseng laban, kung mayroong anumang klaseng pagtutulungan. Kaya ang nakikita ko buhat ng kayo ay magkaroon siya ay dumating dito ay naging mas nakikita namin, mas naobserbahan ang mga pangyayari sa loob at talaga kayo mismo ay lumalapit dito sa ating civilian community. Opo, talaga pong naging very active po ang command ngayon. As a matter of fact, earlier this morning, we just had yung tree planting activity. So ito po ay nag-participate dito yung Amen, yung sila Archbishop po ay nagpunta din doon at nagtayo po kami ng aming mini nursery para sa mga seedlings which will benefit the whole of Batangas. Province-wide po ito. So sa pangunguna ng ating AETC ay may mga activities tayo na pinagsasama-samahan. At ito nga, ang hot air balloon, yan ba yung may malaking balloon? Yan po yun. Na may nakasakay sa basket? Opo, yan po yun. Yan po yun. Masarap panoorin po natin yan sa linggo. Puntahan natin ngayong linggo. September ano nga yan? September 21 po, Sunday, 5:30 in the morning magsisimula ang activities natin. So maaga po tayo doon bukas at papapasukin tayo doon sa gate ng Fernando Air Base, doon sa parade ground ang punta. Opo. Bali, this is open to the public at wala pong admission ito. So this is free. At may maghapong activity na po pwede silang magbaon. Of course, pwede po. Dahil may picnic din tayo sa lunch. Of course, yung mga units doon, meron din silang mga dala. But yung ating mga invited guests, of course, they're welcome to bring their own. Ganun po. At may mga mabibili rin doon. Meron may din mga po. Souvenir at may Opo. pagkain. So, bukas po ang ating Fernando Air Base sa 15th anniversary ng Air Education Training Command. Happy anniversary po. Saludo po kami sa inyo. And congratulations on your anniversary. At dadako po tayo ngayon sa usapang transportasyon, usapang Land Transportation Office. Ang Land Transportation Office po ay may napakahalagang papel na ginaganapan sa atin sapagkat kung ano ang itsura ng ating mga driver, ng ating mga sasakyan sa lansangan, kung paano ang kilos nila diyan, ay nasa salamin diyan ang
ang function o ang ginagawa o ang activities ng ating Land Transportation Office. So, kasama po natin ngayon si Assistant Regional Director Frances Ranches Jr. na Vice Mayor nga po dati ng Vigan, Ilocos Sur, at ngayon ay naglilingkod sa atin bilang opisyal ng Land Transportation Office at sila ay nakabase ngayon dito sa Lipa. Magandang umaga po. Ano po ang function ng LTO at paano po natutulungan ng ating mga kababayan? Magandang umaga po sa inyong lahat ulit. Alam niyo po yung Land Transportation Office, simple lang po naman yung mandato nito. Ang mandato nito ay yun nga, to license quality drivers. Gusto namin bigyan ng lisensya yung mga quality drivers. Kaya po may exams yan. Pag sinabi natin quality, talagang fit, physically fit, mentally alert, tsaka talagang sumusunod po sa batas. Yan. Another function is yung register roadworthy vehicles. Pag sinabi po nating irehistro yung mga roadworthy vehicles, dapat po maayos yung sasakyan, yung motor vehicle. Ibig sabihin, ito po ay dapat fit na mag-travel at hindi siya prone to accident yung inyong motorsiklo, kotse o truck. Dapat po roadworthy. Okay kanyang ilaw, okay ang kanyang weight capacity, okay ang kanyang gulong, etc. At yung pangatlong mandato po ng Land Transportation Office, kaya po kami merong enforcers. Ito po, enforce traffic laws, rules and regulations. Yun po yung enforcement function ng LTO. Kaya wag po kayong magtaka, yung tawag po nila noon, yung lumang pangalan, Flying Squad. Hindi na po Flying Squad. Mga LTO enforcers po ito. Ito po ay nagpapatupad po ng mga batas trapiko. Yun po yung 3 main functions. Simpleng-simple lang po. Ngayon, gusto namin ipatupad yon na dapat ito ay sinusunod po ng hindi lang mga taga-LTO, kundi po yung public in general na nagmamaneho po ng sasakyan. Sabi nga po nila, if there's a test of discipline po sa Filipino, siguro umpisahan po natin dito sa driving. Kasi nandito po yung discipline talaga, makikita mo kung talagang pasado po ang Pinoy sa disiplina. Yan. Kasi pag pumupunta ka sa Subic, sinusunod mo yung speed limit. Pag pumupunta ka sa Fernando Air Base, katabi ko si Captain, kinakwento niya kanina, sinusunod yung speed limit. Bakit pag magmamaneho ka sa SLEX or NLEX, hindi mo sinusunod? Parang hindi yata tama yon. Kasi ang dami po naming nahuhuli dyan. Ang speed limit, let's say 100, nag-exceed pa. Yan. Ang hirap po niyan. Talagang ang purpose naman hindi yung pinipigilan namin yung karapatan nyo para magpatakbo, hindi po kundi protection of lives and property. Ayaw namin masira yung sasakyan, ayaw namin masira ang inyong buhay. Bakit kami rin-require namin na naghe-helmet ang nagmumotorsiklo? Kasi po, ayaw naming mabasag ang kanyang ulo pag nadisgrasya siya. Gusto namin buhay. Life po yung pinag-uusapan dito. Kaya nag-enforce po kami ng mga traffic laws. Yun po, generally, ang function ng Land Transportation Office. So, may tatlo kayong binanggit na main function: driver, quality sasakyan, Roadworthy vehicle. roadworthy vehicle, at enforce traffic laws. At doon, yon ang iba't ibang bahagi kung saan tayo ay napakaraming mga tanong sa LTO. Batid po namin ARD, marami ang narinig namin, ako, lalo na sa aking function, na kasama natin ang mga transportation office, kamuhan ng LTO, LTFRB, NTC, doon sa aking function sa Regional Development Council. At ako'y magaganda ang mga balitang narinig tungkol sa inyo at kayo daw ay pro-development and proactive.
Kaya natutuwa kami na pinagbigyan ninyo na makasama kayo at matanong ng ating mga kababayan, napakaraming katanungan ng ating mga kababayan tungkol sa LTO. So sa quality driver, bakit po tinanggal yung ating drug testing? Actually, hindi po LTO ang nagtanggal niyan. Ito po ay isang batas na pinatupad. Meron pong bagong batas tungkol po dito sa anti-drunk driving. Yung mga lasing po na pinagbabawal na magmaneho, may regulation dyan. Tsaka yung nakadroga, anti-drug driving. Yun po. Kaso, sa bagong batas po na ito, meron pong provision doon expressly repealing yung mandatory requirement na nakasaad po dito sa Dangerous Drugs Act. So, kung ito po ay na-repeal, as law-abiding citizens po at kasi kami pong nangunguna dyan sa pag-i-implement, so we have no choice but to uphold the law, to implement the law. So ito po ay na-repeal by virtue of another law. Parang na-supersede po siya. Yun po yung nangyari. Kaya wala na po yung requirement for drug test. Hindi na siya mandatory. Kumbaga, kung meron man, ito ay voluntary, hindi na siya mandatory. Ay ano nga po ang dahilan at matanggal yun? Alam niyo po, malaking debate yan eh. Kasi sa point of view ng nagsusulong ng wala ng drug test, sabi nila, hindi raw effective yung existing. Pero generally naman, ang sabi naman ng nag-a-advocate ng yung drug testing, ito ay epektibo naman. Kasi let us presume na ito ay effective and valid. Mas maganda na kesa yung wala. Yun po yung argument. Kaya it's a great debate po talaga ito. Kasi sabi ng iba, kesa naman wala. Kasi kahit sino na pwede nang maglisensya. Kahit sino na qualified na hindi na dumadaan sa drug test, pwede na. Pero sabi naman nung mga nag-a-advocate nito, hindi baling merong loopholes, at least meron. It serves as a deterrent. Hopefully po, mabukas ulit ito na pag-usapan. Ako, as your humble Assistant Regional Director, gusto ko pong sana mabuksan po na merong discussion on this. Let's have a healthy discussion on this para po ito ay sana ay mapag-isipan ulit na talakayin ng mga ating mambabatas. So, sumasang-ayon kayo na muling buhayin ang usapang ibalik yung drug testing. Personal opinion, opo. Kasi parang nakabitin po sa ere. Parang mas maganda kung pag-usapan muli. Kasi kung hindi effective yung karanasan na yung dating sistema, baka naman pwedeng merong ibang sistema na magkaroon pa ng drug test para naman maging deterrent. Yun po. Kasi ngayon, free for all. Statistics show na nagmula po nung nawala ang drug test, ang mga licensing centers namin, dumami ang naglilisensya. Ngayon, hindi naman namin kinukonclude, sinasabi na eto ba ay kasi maraming gumagamit ng droga, hindi po. Ang sinasabi po namin, ba't kaya merong yung rise o yung increase nito, sharp increase. Ito kaya ay dahil naging mura, kasi nabawasan ang babayaran, o kaya merong kaya yung mga hindi nakalusot noon na naglilisensya na ngayon. Kaya it remains to be seen po pag meron ng full implementation yung anti-drug driving. Kaso yung anti-drug driving po, medyo may hindi basta-basta ini-implement ito. Kasi we have to respect the rights of the driver. Meron pong due process ito. Hindi pwedeng akusahan mo na lang yung isang tao na ito ay gumagamit. You cannot randomly stop any driver para sabihin na magpa-testing ka. Hindi po ganon. Merong dapat probable cause. Kaya ang hirap po. Medyo ito ay kailangan araling mabuti ng mga enforcers namin.
Kasi merong protection po dito para sa mga nagmamaneho. Yun naman pong mga medical exams, uso pa rin po ba yung medical exam na pinipirmahan na lamang ng kung sino sekretarya doon ang medical exam? Yun po ba yung sadyang sanksyon ng LTO? Bawal po yun. Kasi yung ano po, yung doktor sa medical exams, accredited po yan ng Land Transportation Office. Pag violate yung rules, kasi may conditions yan sa accreditation nila, merong conditions yan na dapat bawal ang non-appearance, bawal ang pre-sign. Kailangan talaga mag-conduct ng physical examination. Pwedeng i-revoke ang accreditation pag nahuli po na ito ay pre-sign o kaya ito ay may violation sa terms and conditions. Alam niyo po yung purpose kasi, ito po kasi yung yung maybe let's have a change of attitude. Yung attitude kasi generally ayaw natin kasi yung napaperwisyo. Para bang ayaw natin yung dumadaan sa mga proseso. Dapat po hindi ganon. Bakit dumadaan sa proseso ang isang new driver or new licensee? Kasi po, dapat makita na siya ay physically fit. Kung high blood ka na nagmamaneho, di po ba nangyari na yan sa Green Hills? High blood, may sakit sa puso, na nahulog yung kanyang sasakyan. Ayaw po nating mangyari yan. Dapat physically fit yung tao. Dapat normal ang blood pressure mo, okay yung yung condition mo, yung vision mo na lalo. Tsaka yung reflexes mo. Yun po ang kinakailangan ng isang quality driver. Kasi ang habol po natin, quality driver. Siguro, sinasabi nyo, it's a motherhood statement. It's easier said than done. Parang, yun po yung vision. Pero dapat po na ganon. Kasi, kung hahayaan lang natin, wala pong mangyayari talaga. More accidents will come. Hindi na po ba tayo natuto sa aksidente? Gusto pa ba nating may aksidente ulit? Ako natatakot po ako. Ako nagmamaneho rin, nagbibiyahe rin. Ako natatakot Kaya sinusunod na lang natin yung batas. Sinusunod na lang po natin yung rules and regulations sa pagkuha ng lisensya. I think we should start there. Yung securing of a license, seryosohin po natin yung ating lisensya. Lalo na pag ang profession mo nagmamaneho. Yung profession ng nagmamaneho, pag sinabing jeepney driver, tricycle driver, bus driver, dapat po seryosohin yan. Kasi ito yung pasaporte mo para maghanap buhay. Kung kukuha ka ng peke na lisensya, hindi mo pa siniseryoso, ibig sabihin, hindi mo siniseryoso yung hanap buhay mo. Kasi kung merong doktor o abogado, ikaw professional driver. Yun po yung lisensya mo, yung license. That's why the LTO is contemplating na magkaroon ng continuing education for professional drivers. Yun po yung gusto naming mangyari na pag na-renew ang lisensya, dapat before na ma-renew ang isang professional driver, dapat mag-undergo muna siya ng parang re-education para po ito ay tuloy-tuloy po para seryosuhin ang pagmamaneho. In fact, yung pamunuhan po ng LTO under yung bago nating Assistant Secretary, si Attorney Alfonso Tan, kino-contemplate din na ipatupad yung isang provision ng ating transportation law na may incentive. Hindi naman puro regulation ng LTO, may incentive din Let's say wala kang violation, di ba po ba 3 years yung lisensya? 3 years po. Pag wala kang violation, pwedeng 5 years, ipatupad na 5 years ang inyong validity. Basta wala kang violation, okay ka na driver. Yun po, nasa batas po yan. It's a matter of implementing it na lang po. Yun na po ang inaaral ng bagong pamunuan. Kasi matagal na yan na medyo maraming nagtataka kung bakit hindi pinapatupad. Na-discover po yan. Yun, hopefully, in the pad na po yan. Ay salamat po. At sa
sa panahon natin ngayon na ang ating iniintindi ay yung dumami ang hanap buhay dito sa atin, kaya sinasabi nila pinapalakas nila yung turismo dito sa atin, pinapalakas ang pagdating ng negosyo, ay napakahalaga na ang ating mga lansangan ay puno ng driver na nakakaintindi. Kaya yung pong mapaganda ng LTO, ang pagpili ng mga bibigyan ng karapatan na maghawak ng manibela sa kalsada ay napakalaking bagay sa pagsulong ng ating lipunan. And sana magtagumpay kayo dito at ang ating licensing sana'y thing of the past, maging thing of the past. Yung pag nakapag-abot ay madali nang makakuha ng lisensya. Kayo po ba may mga programa para maputol yung ganoon? Actually po, dinidiscourage namin na yung mga tao na alam po natin may mga lugar po na gumagawa ng pekeng lisensya. Bawal na bawal po yan. Kasi pag ikaw ay gumamit ng pekeng lisensya, you are banned na maglisensya na. Yun, dinidiscourage po natin yan. Pangalawa po, meron kaming efforts dito sa anti-fixing. Alam namin na we are aware na ang mga opisina po ng LTO napapaligiran yan ng mga fixers. Iniintindi po natin na ito ay sasabi nila gusto nilang maghanap buhay. Pero huwag naman po at the expense of our laws and at the expense of our office. Huwag naman po ganon. Ilalagay lang na po naman natin po sa tama. Kaya by virtue of the Anti-Red Tape Act, yung ARTA, kami po ay nagmo-monitor ngayon, kumbaga internal audit on our part para po may patupad yung Anti-Red Tape Act. Kasi nandyan na po yung batas Nandyan na yung batas, nandyan na yung rules, nandyan na yung regulations. It's a matter of implementing or doing it. Yun po nangyayari. Sa totoo po, may mga complaints kaming nare-receive. Pati nga anonymous complaints ini-honor po namin Kasi this is a test kung ano yung ng perception ng tao sa aming opisina. Kasi sabi ng iba, anonymous naman yan Sa amin po, siniseryoso namin kahit anonymous. Dapat anonymous yan, ibig sabihin, there's something wrong. Yun ang perception na gusto po naming alisin yon. Kaya kami po ay talagang sumusunod po sa alituntunin ng civil service. Hindi po ganun kadali. Talagang napakahirap po, pero nandyan po yung efforts. At may mga reform initiatives po ngayon ang pamunuan ng DOTC and LTO. Katulad po nung paggamit na ng point of sales system, yung pagbayad, yung swiping of the card. Ipapilot po siguro yung NCR para hindi lang cash or card, pwede ka nang magbayad. Kasi kung cashless ang pagbabayad, mas maliit po yung temptasyon, hindi po ba? Kaya yun po, ine-encourage na po yun. May mga magandang ideas po na reform initiatives. Meron pa nga yung yung suggestion na baka pwede nang mag-renew through the internet. Gamit mo ang laptop or iPad, renewal. Welcome po rin sa amin yan. Pero siyempre po, it takes, kumbaga, ang daming dapat ayusin. Ayusin yung information technology, ayusin yung mga existing guidelines para may patupad po. But the bottom line is, kami po ay bukas dyan. Open po tayo dyan. Sana, yun po yung dream. Sana po ay ma-achieve yung dream. Sana magpatuloy na nakakaugnay namin kayo diyan at lagi kayong nandiyan para maabot natin yan. Babanggitin ko na lang po ito gawa ng bago po ako umattend ng meeting ng aking committee sa RDC, nagsosolicit ako ng impormasyon sa mga iba't ibang probinsya at tinatanong ko kung magre-report. Kung mayroong report ang isang agency ay nagtatanong ako ng kanilang feedback. So, ito po ang isa. Ang common complaint po lang daw ay ang SOP na pera sa registration, especially po sa releasing ng sticker. Alam namin na common practice yun, kaya lang baka pwede mabawasan dahil abusado na rin
kahit konti, Director, medyo natatakot po kami dahil medyo abusado na rin yung ibang employee, nagiging source po ng kagulo. At saka po sir, regarding sa mga fixers, marami kami client na naloko ng mga fixer na sa LTO. Pakitingnan naman po. Alam niyo po yung fixer, unahin ko po yung fixer. Yung fixer po, yung Anti-Red Tape Act po, merong ano yan naging criminal act na po yung fixing. Merong nasampulan dito sa Binyan, hindi ko na lang sabihin yung pangalan, meron pong ikinulong, idinamanda po ng pulis kasi nga nai-involve sa fixing. Hindi lang po LTO ang pwede pong kumbaga manghuli. Pwede po yung PNP, pwedeng isuplong sa PNP, pwede po yung citizen's arrest. Mahirap po yung citizen's arrest, di po ba? Kasi baka pamaya magkagulo pa o magkasuntukan o magkapatayan, pwede pong isuplong yan sa police and the police will file a criminal case against that fixer. Pwede po yun. On our part po naman, actually po, requirement ang isang opisina meron na malalaki ang posters na anti-fixing posters. Yung bawal ang fixer dito. Tapos requirement na malalaki yung ID ng ating mga employees. Yung ID po yung kung ang papel regular size bond papers 8.5 by 11, kalahati po nun. Ganun po kalaki ng ID namin. Kitang-kita po. Malayo pa lang kitang-kita na. Yan po yung mga measures para ma-identify mo kung sino yung empleyado at hindi. Ngayon, yung mga sinasabing fixer na nasa labas, ano po yon, dapat mag-ingat po tayo. Kasi minsan, na-observe ko rin yan kung mag-park ako pag nag-visitation ako sa isang district office, nag-park ako ng sasakyan, ang dami pong kumakatok sa aking sasakyan. Kung ano-ano ang ino-offer. Ino-offer ang smoke testing, ino-offer ng mga serbisyo, pero pag nakita na ako, empleyado pala ako ng LTO, medyo lumalayo. So meaning, everybody can be a victim. Kaya dapat po, huwag tayong pabiktima. Ang lapitan po natin ay ang naka-uniforme at naka-ID. Ngayon, eto pa. Yung iba kasi, tinatamad ng pumila. Yung iba, tinatamad ng, kumbaga, ayaw po ng perwisyo. Perwisyo pong tawag nila doon Ayaw na yung dumaan sa proseso, nagiging biktima sila, iniiwan yung pera, pagbalik nila, wala na yung tao, hindi naman nila kilala. So, ang isa pong iniisip namin gawin yan, ito po yung pwede pong gawin yan, yung rotation of the security guards, isa po yun. Isang pwede po namin gawin yan. I-rotate namin ang security guards to avoid familiarity. Isa pang pwede namin gawin yan, rotation of job assignments ng mga empleyado. Parang yung merong scheme na i-rotate mo yung job assignments. Kasi pag naging familiar masyado sa isang trabaho, doon po nagkakaroon ng mga temptations. Kasi natetempt po kasi yung iba kasi gusto nilang i-shortcut ang proseso. May mga sistema na rin ginawa ng mga medyo medyo may innovative ang isang hepe. Meron silang queuing system para hindi po masyadong nagtatagal o kaya merong first come first serve po na doon sa pila. Parang sa mga bangko. Yan, meron ding gumagawa nun. Ang sitwasyon kasi natin dito sa Calabarzon, marami po ang tao, kumbaga yung population, compared naman sa isang maliit na region. Yun po yung pagkakaiba. Kaya doon po nagkakaroon ng mga problema na ganito. Tungkol naman po sa SOP, bawal na bawal po yan. Okay, bawal na po yan, ibawal po yung SOP na yan. May mga naririnig tayo dyan. Yun po, dapat po yung isang nakikipag-transact sa LTO, huwag pong gawin yan. In fact, pwede kang balikan ng LTO yan because that is bribery. Di po ba? Yan, that is bribery. Kaya dapat we should discourage that or we should prevent that, we should stop that.
Wag yung wag i-seduce ang isang ordinary employee. Kasi yung ordinary employee na seduce po, wag natin pong i-seduce yan. Na ito ay bigyan mo para mapabilis. Kasi trabaho naman po yan ng isang empleyado o kawani. Trabaho naman nila yan. Kumbaga, kung nahuli yung transaction mo, huwag mong gawin na dapat unahin ka because of an SOP. Hindi po magandang practice yan. Hindi po namin tinotolerate yan. Okay, siguro po yung ibang katanungan tong regarding that ay ipoporsyon ng aking mga kasama, pero dumako tayo doon sa roadworthiness. Few years back, nagkaroon po ng rollout ng computerized motor vehicle inspection system. After a year or two, nakabuo ng ilang struktura at mayroon ngayon tayong isa-isa na kompletong motor vehicle inspection system na nasa sa Alaminos. Ito po ay napuntahan natin yung kanilang opening, inauguration, at sa ngayon sila lang yung sa buong Pilipinas yung mayroong fully ay nag-ooperate ang lahat ng function. Una po ay nais kong batiin kayo doon sa opisinang yon at saka ang inyong mga tao doon dahil yung pagtawag ko doon sa mga kaibigan natin doon, sadya po na ang kanilang opisina ay pinupuri ng mga taga roon sa San Pablo, Alaminos, mga paligid na negosyante doon. Kaya kami nga po ay nagpasa ng resolusyon na commending the heads of at that district. Parang kakaiba sila sa isang malaking organisasyon. At natutuwa sana kami na ma-replicate ang kanilang mga common practices doon. Bakit po sa buong Pilipinas ay isa lang ang gumagana nito, samantalang ito'y dating malaking programa ng inyong opisina at pinagmadali ito? At napakalaking magiging tulong po na ang ating mga public vehicles ay magiging tunay na roadworthy sapagkat walang pakiusapan doon sa evaluation ng safetyness, roadworthiness ng inyong sasakyan. Bakit po siya pa lang ang gumagana? Bale, po kasi, ito po inaabutan ko na, pero ang plano po kasi ng DOTC dito, pamunuan po ng LTO, ay meron na pong pinag-uusapan na i-privatize po yung pag-operate nito. Kasi medyo malaki po ito. Kumbaga, pag-set up na lang, talagang napakamahal. At ito po ay gustong i-privatize yung operation. Kaya yun po yung ngayon, nasa stage nasa level po ng NEDA. At ito po ay pupunta pa sa Office of the President. Ngayon, if I'm not mistaken, meron na din yung sa part ng Davao, medyo okay na po yata yung nila ngayon, yung motor vehicle inspection system nila. At gusto ko pong i-clarify na ito, para po sa public utility vehicles, especially buses and jeepneys. Yun po. Kasi alam po natin na marami pong disgrasya, dapat po para to prevent accidents, dapat roadworthy yung vehicle. Kaya ito po yung chine-check ng mga motor vehicle inspection or system or centers natin. Yun po. Yun po yung ginagawa ng San Pablo. Meron din po dito sa Lipa, sa mga tricycles. Yung dating ito yung original, tapos may bago, yun na San Pablo. Kaya ang mandato nito, inspect nila yung mga for hire na vehicles para po ito ay requirement bago po ito ay ma-renew ang kanyang registration. Siyempre pag brand new po, hindi na dumadaan ito sa pag brand new kasi brand new nga. Pero pag nag-renew ito, dadaan na po sa motor vehicle inspection. Yun po yung ating mga patakaran.
Napakaganda po sana na ganoong sistema. Yun po kasi buhat sa lahat ng klase ng ilaw, headlight, taillight, pati yung kondisyon ng makina, pati po yung goma, pati yung pagtagpo, yung mga palag, nai-inspeksyon niya. At kung makadaan doon ay kung talagang pasado, computer ang nagsasabi na pasado, pwedeng irehistro. Otherwise, ipa-check up mo muna. At napakahalaga po yun. Sana maikalat natin at lahat ng sistema sa buong Pilipinas ay ganon para yung ating mga sasakyan ay hindi maging delikado para sa riding public. And doon naman po sa pangatlo, doon sa implementation, sabi ninyo ay traffic laws implementation. Gano'n po ba karami ang ating traffic enforcers at paano po natin nagagawa yung ugnayan sa kamukha dito sa atin sa city? Napakasikip ng ating kalye at napakaraming sasakyan. At doon sa ibang bayan, may mga bayan din na mga maraming sasakyan. May sapat po bang tao ang LTO para magawa yung traffic laws enforcement? Bale ano po, maliban sa mga traffic enforcers ng LTO, kasi ilan lang po yung traffic enforcers ng LTO, hindi naman ganun karami. Kami po ay, kumbaga meron kaming dinedeputize yung mga sa PNP, specifically yung Highway Patrol Group. Tapos yung sa local government, yung mga traffic enforcers nila. Yung iba or karamihan sa kanila nagpapa-deputize. Pag dineputize namin, they should undergo a deputation seminar. Dapat pumasa po sila doon para mabigyan sila ng authority na manghuli na gamit po ang citation tickets or traffic citation tickets ng Land Transportation Office. Ito, merong kunting minsan source of confusion kasi maliban po sa batas, national law, na ginagamit po na pinapatupad ng LTO, may mga local laws na rin by virtue of the local government code na empower po yung mga local government units to come up with their own traffic rules and regulations within their territorial jurisdiction. Kaya yun po, kumbaga may mga nanghuhuli din na traffic enforcers na ang ginagamit nilang basis is yung local traffic law at ang ginagamit nilang citation ticket, traffic citation ticket, ay yung sa sarili nila. Kaya minsan, pero ang problema po kasi minsan pag may complaint, tinuturo palagi LTO. Kasi nga medyo magkahawig pa yung uniforme. Hindi naman po pwede na defensive na lang po kami, na nag-explain. Hindi po naman pwede. Basta ito po, kung kaninong responsibilidad yan, sinong accountable, ituro nyo po. Kung accountable dito LTO, accountable po dito Highway Patrol, o accountable po dito traffic enforcer. Siguro mga less than 20 lang po ang enforcers namin dito sa regional office. Ito na ay buong Calabarzon na po yon. Kaya kunti lang po may mga iba na nakadeploy sa mga districts, pero ang ginagawa nila, nagpapatulong po sila sa highway patrol o kuya yung local traffic enforcers. Yun po yung ginagawa ngayon. Siguro po yung bahaging ito ay napakalaki ng nais naming mahanap pa sa traffic enforcement department ninyo, traffic enforcement function ng LTO, kasi dahil nga po mga deputized ang karaniwan ay mga extension personnel yung ating ginagamit sa kalsada. Napakalaking bagay po siguro yung patuloy na pagsasanay at mapalakas ang pag-aaral ng mga taong involved dito tungkol sa batas trapiko, kasi po sila pa kuminsan, yung iba sa kanila ay siya pang nagiging sanhi ng pagkakabuhol-buhol ng traffic kapag ka po hindi nagkaroon ng tamang kasanayan o liderato sa ating mga kalsada.
Opo, may dadagdag pa po ako doon, yung SLEX Police. May SLEX Police po kasi may sarili ding yon, traffic enforcers. Pero yun po ay deputized rin ng Land Transportation Office. Tama po yung sinabi ni Engineer na dapat may kasanayan o may training talaga, especially yung mga yung mga mismong directly na nagdi-direct ng traffic. Karamihan po dito sa local government. Kasi yun nga, instead na makatulong, magkabuhol-buhol. Tama po yun. Kaya kailangan talaga ng may kasanayan. Kaya ngayon, medyo tinaas po namin yung standard, yung requirement ng mga traffic enforcers. Medyo yun nga, although ang hinihingi lang naman is, let's say, kumbaga, college level. Pero itinaas na namin, dapat college graduate. Sa LTO po ito tsaka preferably yung mga may training sa related sa enforcement. Kunwari, criminology graduate. Yan, welcome po mga yan. At medyo may dinagdag pa na sana naman civil service eligible na. Para naman po yun nga, it's one way of professionalizing. Yan. Kasi kung may mga let's say may mga kasama pa diyan na hindi sila eligible, let's say job order employee sila, hindi sila eligible, ito po ay kumbaga hindi sila nasa front line, sa second line of command lang po sila. Kaya yun po yung gustong mangyari din, na dapat i-professionalize rin yung serbisyo dito tungkol po sa enforcement. Kasi minsan kung hindi maganda yung pagpapatupad, doon po nagsisimula yung away o doon po nagsisimula yung init ng ulo na ayaw po naming mangyari. So, kanino po kami pwedeng lumapit or makiusap kapag natatanaw namin na yung mga jeep o mga pasahero man na basta pa masaherong sasakyan doon sa mga kanto na dapat ay dire-diretso yung mga trapiko ay mukhang mayroong kinakapitan yung mga driver mukhang may kumukolekta dahil nakakatigil sila doon dahil pick up ng pasahero doon, naghihintay mismo sa halip na dire-diretso yung mga traffic at nabibimbing tuloy yung mga nasa sa likod. Kung bukas po ang aming tanggapan, yung bagong temporary office po namin, regional office, dito po sa Fiesta Mall. Kasi po ginagawa yung aming permanent office, it will take 1 year, dito po sa Fiesta Mall. Pwede rin po kayong, kasi tinatanggap po namin yan, email, yung LTO MO Box, yan. I-type nyo lang po yan, makikita nyo, pwede kayong mag-email, at pwede rin po kayong sumulat. Kung mas maganda po pag napirmahan, kung sino yung complainant, ma-identify. Pero pag anonymous, we accept. Wala pong problema. Tinatanggap po rin namin yan. Basta, wag lang po yung wag lang po yung false accusation. Kumbaga, kung minatanggap naman kami na complaint, gaano man kaliit yan, binibigyan po namin ng pansin yan. At siguro mamaya, iwan ko yung aking cellphone number sa inyo para pwede nyo namang wag na po in public dito po sa mga panelists, para pwede nyo na po i-text ang iyong lingkod para po mabigyan ng action. Ibibigay ko na po ang pagkakataon sa ating mga kasama para magtanong at makaugnay kayo. Unahin po natin si Colonel Villarreal. Magandang hapon po. Marami na naman akong natutunan tungkol sa traffic regulation. Salamat po sa pagpasyal ninyo dito sa amin. Ang itatanong ko po tungkol sa between quality drivers at saka sa traffic enforcer. Ang naobserbahan ko marami naman tayong magagaling na driver, lalo na yung sa pampubliko jeepney. Kaya lang, yung pag nagsasakay sila ng mga pasahero, malimit kong naobserbahan sa gitna. Hindi naman gitnang-gitna, pero enough yun para hindi ka makalusot. Siguro, ang nasa isip ko, para hindi agad makasunod yung mga next na pampasaheroan. Pero nakakaabala ho talaga at saka At napapansin ko, doon naman sa enforcer, hindi naman hinuhuli, pinipituhan lang.
Pero pagkatapos, hindi gano'n na naman. Ano ho ba meron ho ba kayong naiisip na solusyon dyan? Halimbawa, i-seminar sila o bigyan ng warning. Kasi hindi naman hinuhuli yung gano'n eh. Tama ka, Colonel. Tama yung observation mo, Colonel. In fact, yun nga, dagdagan ko pa yon. Talagang hindi lang sa gitna, yung sudden stop. Nakatakot po yung sudden stop kasi mababangga mo na yan pag may kaway sumusunod. Yun po. Bale, ang pwedeng gawin po dyan, kasi kunwari po, ito ay hindi naman hinuhuli sa obserbasyon ninyo. Kung makuha po yung plate number, ang sasakyan, pwede po naming anuhin yan, bigyan ng pansin, kasi we will call the attention of the operator at ma-identify namin dyan kung sino yung nagmamaneho. Kasi kung yung nagmamaneho ma-identify namin, pwede po naming let's say we can file a charge, di po ba, for reckless driving, for example. Kung let's say hindi siya nahuli ngayon, pag nag-renew siya ng lisensya, mag-a-appear po doon. Yan, pwede po na yan. Kumbaga, hindi niya mare-renew ang kanyang lisensya kung hindi niya na-settle ang kanyang violation. Yun po. Kaya yun po yung pwedeng gawin. Medyo innovation na lang po to eh. Pero kung naman, let's say, masigasig ang isang enforcer, dapat po hinuhuli yan. Dapat tinitiketan po yan. Pero minsan kasi, tayong mga Pinoy, maawain eh. Kasi naghahanap buhay yan, naawa ka. Sige, maawa ka. Pero kung may nabangga, problema mo yon. Kaya yun po yung mga nangyayari na realidad. Kaya kung pwede po, kunin nyo yung plate number. May plate number po yan eh. Mamaya, baka kolorum pa yan. Di double charge na yan. Mas malaki na naman yung charge. At pwede nyo pong isuplong po sa amin. May website po kami. Meron po yung email doon na directly sa Assistant Secretary's Office. Nababasa na po yan. Hindi lang po sa regional level. Sa ASEC's office nababasa po. Yung LTOMO box. Yun po. Makikita na po yan. Pwede pong mag-suplong po directly. Kasi bumababa po sa amin yan eh. Pag may nagsuplong dong, binababa kung kaninong rehiyon ang problema at inaaksyonan po yan. Sir, follow-up question lang dun sa tanong ni Sir Villarreal. Yung po bang LTFRB hotline na nakadikit sa lahat ng mga public utility vehicles gumagana po yun para sa pagre-report kung sakaling may mga reklamo yung mga taong bayan? Bale, yung LTFRB po, gusto kong liwanagin na ito po ay separate agency sa LTO. Under po kami sa DOTC. Kumbaga, co-equal kami eh. Kumbaga kami, lisensya, registration, tsaka enforcement. Sila naman, franchising. Yan. Kumbaga, sila nagbibigay ng prangkisa. Pero yung mga po gumagana, supposed to be, presumably, dapat po naggumana yon yung number na nakalagay, yung hotline. Gumagana naman po yan. Pwede pong pwede pong i-complain din doon. Kasi dapat gumana po yan. Kasi partner po ang LTO, ang LTFRB. Kaya normally, ang sinusuplong sa LTFRB naman, yan, yung mga public utility vehicles. At minsan may narinig ako sa radyo, binabatikos po yung LTO at LTFRB tungkol po sa tricycle. Gusto ko pong liwanagin rin. Yung tricycle franchising po, jurisdiction po yan ng sanggunyan ng isang local government unit. Kunwari, City of Lipa, the City Council of Lipa, sila po yung nagbibigay ng prangkisa po. Hindi po LTO or LTFRB. Kaya pwede pong i-complain doon pagdating po sa prangkisa. Kunwari, ayaw mamulot ng pasahero o kaya abusado sa manera ng kanyang paghatid ng pasahero. Pero po, doon naman sa aspeto ng traffic rules, reckless driving, pwede po yan sa LTO. Tapos kung walang lisensya, pwede po yan, walang registration, sa LTO po yan. Sige, sa akin naman po, out of curiosity,
Sa ibang lugar dito sa atin, mayroon tayong mga pedicab na mga bumabiyahe. And I learned na wala palang prangkisa, walang lisensyang kailangan itong mga to. But then, they travel the roads. So, pwede po silang pwede silang makatama ng ibang sasakyan at pwedeng kung halimbawa medyo madisgrasya sila, meron silang pasahero, and yet parang wala po silang liability dahil wala naman silang lisensya to lose in the first place. Meron po bang ginagawang or pinaplanong move ang LTO to at least look into this situation po? Ang aking mungkahi po dyan, ay may humble suggestion is mag-conduct po tayo ng Transportation Summit. In fact, yun nga, baka pwedeng sponsoran namin, Transportation Summit, para mapag-usapan po lahat yan. I-trace out po yung, let's say, ano yung jurisdiction ng LTO, LTFRB, tsaka yung local government unit. Kasi ang opinion ko dyan, Captain, is dapat merong ordinansya ang isang local government unit to regulate yung mga padyak, yung mga pedicabs. Yon. Kasi unang-una, hindi naman sila motor vehicle, kaya out na po kami dyan. Pangalawa, yun nga, hindi sila naglilisensya kasi hindi naman sila driving a motor vehicle. Pero, serious concern po yun. It's a serious concern kasi nandun sila sa roads, sa highways. Minsan, gitna pa. Minsan, they take for granted yung yung pagbibiyahe nila doon na nakaka-cause ng accident. Kaya, I suggest, sana talakayin ito ng ng local government unit. Pero siguro maganda po magkaroon tayo ng Transportation Summit para doon lalabas po lahat yung mga ideas para magkaroon ng resolution at the end. Okay. Follow-up question lang po. Do we have parang higher requirements for yung mga nag-ooperate ng mga heavier vehicles? Because we know na, of course, ang aksidente happens to everyone, but we know na very catastrophic pagka ang aksidente nangyari sa trucks or sa buses, masyadong yung damage to property and to lives is medyo multiplied talaga by are we imposing heavier regulations pagkuha po ng lisensya, lalo na po yung pagre-register ng mga sasakyan, and para po last na, yung po natin, yung regulation natin on putting speed limiters, specifically yung malalaking sasakyan, ano na po ba ang lagay nung proposal na yan? Thank you. Agree po ako sa speed limiter. Yan, nag-agree po tayo dyan sa speed limiter. Kaya nga po, pag sana soon lumabas yung memorandum circular niyan para maging kondisyon sa isang public utility vehicle. Ngayon po yung requirement sa pagmamaneho po, dapat po pag public utility vehicle yan o kaya mga truck yan, dapat po professional license. Yun po, hindi pwede yung non-pro na lisensya, hindi po pwede yon. So yun po yung higher requirement. Ngayon, dapat po naman dito yung mga trucks at kaya mga buses, dapat nag-undergo yan ng ng masusing inspection na talaga po ito ay roadworthy. Ang nangyari po, naglabas po ng joint administrative order na medyo tinaasan na po yung fines and penalties. Kunwari po, ito ay isang bus. Ang fine na po dito pag let's say kolorom yung bus, medyo mataas na po, 1 million. 1 million na po yan. Pag kolorom naman ang isang let's say van, nasa 200,000, mga ganun po. Medyo tumaas po yung fine, hindi po yung dahil gustong mag-fundraising ang DOTC o LTO, LTFRB o gustong maglikom ng funds, Ito po para ma-discourage na yung mga kolorom, para ayusin. Kasi pag sinabi mong kolorom, hindi po dumaan sa maayos na na proseso, lalo na po sa motor vehicle inspection, yung roadworthiness. Yun po yung mga nangyayari kasi ang daming accidents.
dapat po talaga tinitignan yung roadworthiness ng isang public utility vehicle. Talagang nai-inspect po talaga yan. Kaya yun po yung mga yung pagtataas ng standard na sinasabi ni Captain, na ito po ay bagong-bago pa lang na pinapatupad po ng LTO at saka sa LTFRB in so far as public utility vehicles are concerned. Pag sa naman po, sa mga private cars or vehicles, truck na pribado ito, dapat talaga isang professional driver. Kaya nga po, gusto naming taasan din nung standard ng pagiging isang professional driver na hindi basta-basta. Kumbaga, merong continuing education for a professional driver. Dapat po hindi basta-bastang nagre-renew, naglilisensya yan. Yun po yung, kumbaga, nandyan na yung idea, matter of ilagay na lang po namin sa isang batas o isang regulasyon na hopefully ito ay makakatulong po sa pag-unlad ng industriya po ng transportasyon. 748 Combat Group, isama mo na sa iyong mga tanong ang iyong update. Yung tanong muna po, Sir Ding. Bali, yung tanong ko po sa inyo, sir, is yung ating mga bagong plate numbers. Ano po ba ang ating update regarding doon? Actually po meron na. Meron na po, kung may nakikita kayong iilan-ilan, meron na po NCR, Region 4A. Ganito po yan yun po yung tinatawag namin na Plate Standardization Program. Pag naobserbahan po natin, ang dami kasing disenyo po ng plates. Umaabot yata sa 7. Meron po yung merong Rizal Monument, meron yung nakalagay Mabuhay, mga ganun po. Tapos Pilipinas. Ngayon po, napag-isipan ng LTO sa bagong pamunuan ng LTO na ma-standardize na yung plate. Okay. Yung puti, tsaka white background, at yung markings niya ay black, na 3 yung alpas, 4 yung numerics. Di po ba? Kunwari, AAA 1, 2, 3, 4. Yan. Yan po sa mga private vehicles. Ito po, meron na yan. Tsaka sa motorsiklo naman, meron din po 2 letra at if I'm not mistaken, 4 din na numero. Ngayon po, lumalabas na yan at pag bumili ka ng bagong sasakyan, dapat the maximum is 45 days. Yun po yung maximum. Pero ngayon medyo kumbaga after 2 or 3 weeks or minsan after 2 weeks lumalabas na po. Ngayon pinili ni Assistant Secretary Alfonso Tan na gawing pilot. Kaya may challenge po sa amin gawing pilot area ang Region 4A na basta maayos yung papel, paglabas mo ng sasakyan, lalabas yung registration, lalabas na rin yung plaka. Yun po yung very ambitious na aim. Gagawing pilot po, kaya medyo nagre-ready nga po kami at tinitignan namin kung kaya ba ng personnel, kaya ng IT system namin. So far po naman, medyo maayos naman so far. Kaya yung hinihintay na lang namin, maging formal ang order para gawing pilot po dito. Kasi po, palagi ko pong chine-check yan let's say, ang supply namin ng plaka is 3,000, kunwari. Chine-check ko po yan kung ilan na natitira. Dapat sinisiro yan Dapat 0. Kasi yung old system po kasi ganito. I want to explain this para maintindihan po ng mga televiewers namin. Yung old system is produce ng plate. That's the old system. Wala namang sasakyan, kanino naka-assign yan? Di po ba? Ang tendency, nagkakaroon ng temporary shortage. Minsan, hoarding nga Bakit po? Kasi may mga namimili ng numero, may namimili ng ending, di po ba? Yan, ganitong gusto ko, ganito yung ending. Pag may kilala ka na, yun, tapos na. And dami pang plaka. Ngayon, gusto naming isiro lahat yan. Para ang bagong sistema po, maglabas ka muna ng sasakyan at mag-a-assign kami ng plaka sa'yo. Then we will manufacture. Meron outsource po yan hindi na po kaming gumagawa. May in-outsource po ang LTO
na nanalo sa isang bidding na sila na yung gumagawa. Okay, sasakyan muna, we will assign a plate number, then lalabas na yung plaka mo. Kumbaga, paglabas po ng plaka, assign na po sa isang sasakyan. Bakit po ganun? To avoid hoarding, to avoid yung favoritism. Ganun na lang po. Yan, sa pagbigay ng mga plaka. Para po, diretso ka agad, bigay ka agad. Kasi po yung involved po kasi ako dito sa new registration, talagang gusto ko masiro po. Kung ilan yung plaka, isiro mo yan, bigay mo sa may-ari. Minsan, ang ginagawa kasi ng mga dealers, with due respect sa mga dealers, ginagawang kami yung rason. Kasi sasabihin, ang hirap kumuha ng plaka sa LTO. Yun gusto namin i-correct. Kaya miniting namin yung mga dealers, hindi lang dealers, yung mga managers na mismo, mga car companies, mga motorcycle companies, ito yung bagong sistema. Walang rason na walang plaka o walang registration. Basta huwag kaming gawing rason. Kung meron kaming kamali, we will be accountable to it, kami. Pero kung nagkamali ang iyong liaison officer o kaya yung representative ninyo, sagutin ninyo sa kliyente nyo. Yun po yung sinasabi namin ngayon. Kaya yun po yung nangyayari na ngayon, kung may plaka, binibigay namin o ine-encourage namin na kunin nyo na at ibigay sa kliyente. Pero there are times na hindi nila maibigay kaagad kasi may mga binabayaran kasi yan na mga fees, additional fees. Minsan kung hindi kompleto yung fees, siyempre, yung dealer naman, rason nila yon na hindi Pero kung ako yung dealer, pero dapat ganun the dealer must satisfy the craving of the client. Kasi minsan, di ba, free registration, sinasabi nila pag bumili ka ng sasakyan. Kaya dapat na panindigan nila yon. Huwag gawing rason yung LTO. Yun po. Kaya gusto kong linawin po yon kasi palagi pong bugbog yung aming opisina na hindi naman ng kasalanan sa amin po, hindi naman po. Meron pong plaka. Meron pong sticker. Yan. Gusto ko pong i-announce yan. Merong plaka, merong sticker. You demand for it. Follow-up question lang po. Bali po sir, yung mga private, black and white yung color, may diferensya po ba yan sa public utility vehicle? Bale, yun po, yung red, ganun po rin po, yung red plate. Opo. Pero yun po, yung, siyempre kung white background, tapos red instead na black. Tapos yung yellow plate, ganun pa rin po. Sa public naman po yan. Public utility, ganun pa rin po. Thank you po sir. Good evening po ulit. Regarding po sa update ng 740 Combat Group, ang 740 Combat Group po ay nag-participate itong nakarang linggo sa alay lakad na ginanap sa Kapitolyo. Kasama po ang ating muting governor na si Governor Vilma Santos. Then, nagatid po ang 740 Combat Group ng mga Municipal Peace and Order Council dito sa Taysan, sa San Juan po at saka sa Chaong, Quezon. Sa Chaong po ang 744 Combat Squadron at ang sa San Juan naman po ay ang 744 Combat Squadron. Nag-participate din po ang 740 Combat Group sa pumumuno po dito sa 740 sa Taysan ng kanilang religious peace activities. Sinamahan nila ang pagpaprosesyon ng ating Mama Mary from Parish Church to Winter Chapel. Dito lang po yung mga activities po ng 740 Combat Group, sir. Maraming salamat, Alan. At sobrang natutuwa po ako at kami at napakasarap ng talakayan natin with Director Frances Jr. Sana po ay pwede tayong gawin na may regular update sapagkat parang na-discuss lang natin yung parang nag-open tayo ng Pandora's box sa napakaraming council ng LTO. At siguro para magkaroon tayo ng focus discussion sa iba't ibang mga area ay hihingin namin sa inyo na tayo ay magkaroon ng regular na ugnayan dito sa ating Pampadangas na sasamahan niyo ulit kami. At nais ko namin sundan yung inyong pinapanukalang transportation sa amin sapagkat yun po ay magdadala sa atin para lahat ng stakeholders ay ariin yung pangangailangan na ang ating mga kalsada ay safe at maayos ang takbo. Yung mukhakot ng ating mga lansangan ay mukha ng ating lipunan, mukha ng ating pamunuan at mukha ng pangsyon ng ating mga agencies.
So, kumbaga, maging pahiin natin ang ating concern or responsibilidad na mapaganda ito. Sana po ay maituloy natin ang transportation sa amin at napansin namin na yung non-motor transport vehicles ay parang hindi ibig na isama ng LTO. The Land Transportation Office, iniisip ko, being the office in charge of transportations on land, ay dapat ay isama na rin po natin yung mga non-motor transportation sapagkat yun ay nasa lupa pa rin nasa mga lansangan natin at kung naman ay walang motor ay sila ay nakakasali doon sa risko na dinadanas ng ating mga mamamayan dito sa ating mga lansangan. At para siguro po, bago natin hingin ang huling pananalitan ng ating panamuhin, nais muna natin pasalamatan ang Circle Choice na patuloy na tumutulong sa atin dito sa Pampatangas, ang Makiling Builders Depot, ang lahat po ng pangangailangan sa construction ay matatagpuan natin diyan sa Makiling Builders Depot. Salamat sa inyong pagtangkilik sa Pampatangas. Meron po sila diyan sa Bypass Road sa Batangas City at meron din po sila dito sa Bypass Road na dito sa tawag natin ay Ayala dito sa Lipa at meron din po diyan sa Santo Tomas. Ang Bosa Fire na patuloy na kahaliling pinagdadausan nitong ating Pampatangas at saka po siyempre itong Sigon Builders Pavilion na ina-operate po nitong si Engineer Marian Shelly Andal na tumutulong sa atin sa Torres na siya tumutulong sa atin sa technical dito sa Pampatangas. Sila rin po yung trade concepts na tumutulong sa ating mga kliyente ng mga web design at mga pangangailangan sa party needs, design secure invitations and other party needs. Mayroon din po sila dito sa Sigon Pavilion na mga rooms para sa ating mga transient travelers. At siyempre po sa lahat ng ating mga kababayan na tumatangkilik sa atin. At para sa huling pananalita po ng ating panamay, si Director Rances Jr., Assistant Regional Director po ng LTO. Salamat po, Engineer, sa inyong pag-imbita sa amin para i-representa ang Land Transportation Office. At maraming salamat din po sa mga members ng panel. Medyo nakapawis yung mga tanong nila, pero I've tried my best. Candidly, at makatotohanan po yung sinagot ko naman. At salamat po sa inyong sa oportunidad na binigay ninyo dito sa Apak Batangas. Sabi ko nga kanina, bukas po ang aming tanggapan kung ano po yung may tutulong ng Land Transportation Office tungkol po sa summit. Hopefully, we can conduct that summit before the end of the year para naman po tayo ay makapag-usap ng maayos tungkol po dito sa usapin ng transport sector or sa industriya po ng transportation. Ayun, kaya thank you very much for this opportunity. Maraming salamat po. Mabuhay, Up Batangas. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.